Yes. So, in terms of sa implementation ng Project Embudo, actually nagkaroon kami ng mga preparations dyan at dry run, sir. Yes. So minabuti ng ating provincial director na i-launch muna siya sa mga adjacent municipalities Yes. na nakapaligid po sa Tugigaraw. So tama po yung sinabi nyo, highlighting yung focus sa mga motorcycles dyan at the same time sa mga safety ng motorists ang concern natin dyan. But ang isa sa mga tinitignan ni Pito dito is also a part of crime prevention. So pag makikita nyo po yung concept ng Project Embudo, it was launched, sabi ko nga, malalapit sa Tugigaraw. Kasama po ang igig doon nung launching nung Project Embudo kahapon. Ang overall pan namin doon is was successful. Na-attain naman yung goal ng Project Embudo kasi on the pilot process siya, titignan pa yung mga kugugulong. Nonetheless, kung ang overall goal niya, mapanatili yung safety at kung ng mga motorist, kasama na rin dyan yung sa mga vehicular accidents. One intervention rin kasi yan eh. Kasi pag tinignan mo yung concept ng Project Embudo, sir, titignan mo talaga dyan yung mga motorista kung may mga dala sila, yung mga basics, driver's license o RCR, yes, saka mga ganun. So para siyang mas pinahigpit at mas systematic na pag-check po ng mga ganun. With the overall goal of promoting rider safety and at the same time touching crime prevention. Yes, sir. Sir, kung mababasin nyo, kahawig po itong Project Embudo sa mga ilang ginagawa din po ng ating mga kapulisan sa iba't ibang lugar na kung saan madalas po may mga umaalmang mga motorista na nakikipag-away po sila sa mga kapulisan habang sinasagawa po ang kanilang operasyon. So far dito po sa bayan ng Igig, wala naman pong ganun ng incidente, sir? Yes, so far so good naman kasi kinausap rin naman natin yung residents yan to include yung mga barangay captains, lalo na kung saan po kami nag-set up ng Embudo checkpoint. Nonetheless, sa succeeding days, ini-encourage ko at inaanyayahan natin yung mga commuters natin, mga motorists na dagdagan yung pasensya sa pag nag-launch ulit kami ng Project Embudo. Konting pasensya lang po kasi ang project naman po na yan ay para i-promote ang kaligtasan ng lahat at para sa kanila rin po yan. So as far as Igig is concerned, yung sinabi niyo po na kung kamusta yung pagtanggap ng mga locals dito, well, it was very much appreciated naman. Naintindihan naman ng mga motorist kasi unang-una, yung mga namamarang verifier po namin doon was, siyempre, ginigiven ng due courtesy. Ine-explain rin po para sa ng Project Embudo. Ganun po ang sistema natin. Yes. Nabanggit po ni Provincial Director na dapat yakin pa rin po ang karapatan ng bawat motorista. Wala namang, sir, naging maayos naman po yung yes, tama po yan. Kasi basics naman po yan pag nagla-launch kami ng mga ganong klaseng projects. Unang-una, yung due courtesy, saka wala kaming nalalabag ng mga karapatang pantao ng mga motorista o kahit sino po man. So, as far as yung launching namin kahapon, it was very well received naman. Yes, sir. Bago po ito, sir, tuloy-tuloy po ba ang ating pagpapatrolya, sir, until now po, sir? Lalo na, nasa kalagitnaan na po tayo ng taon, sir. Yes, continuous pa rin yung ating patrol operations. Well, mas papaigtingin natin ngayon considering, sir, na pasukan na. Yes, sir. So, pag pasukan yan, we should consider na mas dadami na naman yung mga biyahero, mas dadami na naman yung presence ng tao. So, Igig PS will step up its patrolling and crime prevention efforts considering na magpapasukan na siya. Yes, sir. So, ibig sabihin na meron na rin po tayong napag-uusapan na deployment, ganyan, sir, sa ngayong darating na pasukan, sir? Meron na. We would adjust definitely. Kasi nagbababa na rin po ng mga guidance yung ating higher headquarters regarding yan sa balik eskwela. Yes, sir. Sir, yaman lang din po, nakapalim ka po namin. Ngayong araw po, sir, itinuloy po ba natin o meron po bang Project Embudo ho ulit, sir? So far, wala. Hindi kami nag-launch for today kasi we are waiting for the guidance rin ng task. Kailan ila-launch? Magkakaroon pa siguro dyan. In my own opinion, magkakaroon po dyan ng assessment. Titingnan natin yung mga naging pagkukulang, ano yung mga strengths nung pilot nung linunch niya. So, as of now, sir, wala pa namang guidance. So, wala po kaming kinagawa. Yes, sir. So, sir, para sa kabuuan, sir, kamusta po bang bayan ng Igig? Tumaas po ba? Kasi last bisita po natin dito, hindi ko matandaan kung tumaas po o bababa. Pero sa ngayon po, sir, kamusta, mataas po ba ang vehicular accident po, sir? As far as data is concerned sa vehicular accident, sir, bumaba po siya. Yes, Considering yung year, pag sinabi natin 2025 ng January yes, sir, to May, compared sa January to May ng 2026. So, as far as data is concerned, sir, bumaba siya. Pero yun yung sinabi natin, ang overall goal sana natin is kahit bumaba siya, sabi ko nga, hindi pa rin kami titigil sa pagkandak ng mga interventions ng mga addressing vehicular accidents kasi part kasi yun ng public safety rin. Yes. To consider that na kaya ngayon, siguro ang masasabi ko,
yun, isa na naman yun sa mga i-discuss natin sa upcoming MPOC meeting natin together with the mayor na magdadagdag ulit kami ng mga interventions. Yes, sir. So, yun naman siguro, sir, no? Balik po kami kung may mga bago pong updates. And then, maliban na lamang kung meron po kayong karagdagang ibahagi na hindi po natin naitanong siguro, sir. Yun lang. Maraming salamat ulit, Sir GB, for giving me this interview at na-share natin yung mga latest activities dito sa Igig Police Station. Ano yung current efforts nating higher headquarters, mga programs to promote public safety and crime prevention. So sa akin lang, manatili po sana tayong maging cooperative sa mga programs po ng PNP at makaisa lang po tayo sa katahimikan, mag-promote po ng katahimikan at order dito sa ating mga lugar. So yun lang po at maraming salamat. Thank you, sir.